A biblical story is getting new life thanks to new evidence of Noah's Ark. Researchers say they have 3D images of what they believe is the Ark in the Ararat Mountains in Turkey. Sa bawat pag-ihip ng hangin sa matarik na mga gulod ng silangang Turkey, tihila may ibinubulong ang lupa na isang lihim na libu-libong taon nang nakabaon sa ilalim ng yelo at bato. Sa loob ng mahabang panahon, ang kwento ng delubyo o ang dakilang baha ay itinuturing ng marami bilang isang simpleng alamat, isang kwentong pambata na isinasalaysay sa mga paaralan tuwing linggo upang magturo ng moralidad at pagsunod. Ngunit paano kung ang kwentong ito ay hindi lamang basta mito? Paano kung ang mga pahina ng banal na kasulatan ay nagsisilbing mapa patungo sa isang tunay na estruktura na hanggang sa ngayon ay naghihintay na matuklasan ng makabagong agham? Sa mga nakalipas na taon, ang atensyon ng buong mundo ay muling nabaling sa bundok ng Ararat at sa mga nakapaligid na rehiyon nito, partikular na sa pormasyon ng Durupinar dahil sa mga bagong tuklas na maaaring yumanig sa pundasyon ng ating kaalaman tungkol sa kasaysayan ng tao. Ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng isang nawawalang barko. Ito ay paghahanap sa katotohanan ng isang pangako na binitawan ng Diyos sa sangkatauhan noong unang panahon. Ang kwento ay nagsisimula sa isang utos, isang banal na instruksyon na ibinigay sa isang matuwid na lalaki sa gitna ng isang mundong puno ng kasamaan at karahasan. Si Noe, na namuhay ng may katapatan sa Diyos, ay inatasang gumawa ng isang bagay na tila imposible at katawa-tawa sa paningin ng kanyang mga kapanalig. Ang sukat, ang disenyo at ang layunin ng daong ay detalyadong ibinigay ng Diyos, hindi bilang isang mungkahi kundi bilang isang plano ng kaligtasan. Ang paggawa sa daong ay hindi lamang isang proyekto ng karpinterya. Ito ay isang gawa ng pananampalataya na sumasalungat sa lohika ng panahon na iyon. Isipin ninyo ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ni Noe habang pinipili niya ang mga kahoy at inilalatag ang pundasyon ng sasakyang sasagip sa buhay sa mundong ito. Ang banal na kasulatan ay nagbigay ng tiyak na detalye kung paano ito dapat gawin. Isang detalye na ngayon ay sinusuri ng mga inhinyero at siyentipiko upang makita kung ang proporsyon nito ay akma sa paglalayag sa gitna ng dambuhalang mga alon. Ayon sa banal na kasulatan, ang Diyos ay nagbigay ng espesipikong sukat para sa daong, isang sukat na nagpapakita ng katatagan sa gitna ng unos. Mababasa natin ang utos na ito sa aklat ng Henesis, kung saan detalyadong inilarawan ang materyales at dimensyon na gagamitin. Ang talatang ito ay nagsisilbing blueprint, hindi lamang ng barko kundi ng pananalig ni Noe. Ito ay nakasaad sa Henesis Kabanata 6 talata 14 hanggang 16. Gumawa ka para sa iyo ng isang daong na kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sa daong at iyong sisingitan sa loob at sa labas ng sahing. At ganitong paraan gagawin mo. Ang haba ng daong ay 300 siko. Ang luwang ay 50 siko. At ang taas ay 30 siko. Gagawa ka ng isang durungawan sa daong at iyong tatapusin sa isang siko sa dakong itaas. At ang pintuan ng daong ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawa ka ng may lapag na pangibaba, pangalawa at pangatlo. Ang mga sukat na ito, 300 siko ang haba at 50 siko ang lapad, ay nagre-resulta sa isang rasyo na 6:1. Isang proporsyon na ayon sa mga modernong naval architect ay ang pinakamatatag na disenyo para sa isang barko upang hindi ito tumaob sa gitna ng matitinding alon ng karagatan. Ito ay isang patunay na ang karunungan sa Biblia ay higit pa sa espiritual. Ito ay may katuturan din sa pisikal na realidad. Nang dumating ang baha, binago nito ang mukha ng mundo. Ang tubig ay tumaas, nilunod ang mga bundok at binura ang sibilisasyon na puno ng kasalanan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan at pagkawasak, ang daong ay nanatiling ligtas. Palutang-lutang sa ibabaw ng tubig, dala ang binhi ng bagong simula.
Ang paghihintay sa loob ng daong ay tumagal ng mahabang panahon, isang pagsubok ng pasensya at pag-asa. At nang humupa na ang tubig, ang daong ay hindi lamang basta kung saan sumadsad. May tiyak na lugar na itinalaga ang Diyos para sa paglapag nito. Isang lugar na magiging palatandaan sa mga susunod na henerasyon. Ang lokasyong ito ay naging sentro ng mga ekspedisyon, haka-haka at pananaliksik sa loob ng maraming siglo. Ang mismong pangalan ng lugar ay nakaukit sa Biblia at nagbibigay sa atin ng geographic marker kung saan dapat tayong maghanap. Ang tiyak na lokasyon ng paglapag ng daong ay binanggit sa Biblia ng buong linaw na nagtuturo sa atin sa isang partikular na kabundukan. Ito ay matatagpuan sa Henesis Kabanata 8 Talata 4 at sumadsad ang daong sa ika-7 buwan, sa ika-17 araw ng buwan, sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Pansinin na ang sinabi ay mga bundok ng Ararat o sa plural na anyo na tumutukoy sa isang rehiyon ng kabundukan at hindi lamang sa iisang tuktok. Ito ay mahalaga sa ating pagsusuri dahil sa loob ng mahabang panahon, ang mga tao ay umaakyat sa pinakamataas na rurok ng bundok Ararat na may taas na mahigit 16,000 talampakan sa pag-aakalang doon nila makikita ang daong. Subalit, ang mga bagong tuklas ay nagtuturo sa atin sa isang lugar na mas mababa ng kaunti. Mga ilang kilometro ang layo mula sa tuktok, sa isang lugar na tinatawag na Durupinar Site. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa distrito ng Dogubayazit sa lalawigan ng Agri, Turkey. Ito ay isang pormasyon ng lupa na hugis barko na matagal nang naging palaisipan sa mga lokal na residente at mga mananaliksik. Ang kasaysayan ng pagkatuklas sa Durupinar Site ay nagsimula noong 1900 at 59 nang mapansin ng isang kapitan ng Turkish Army na si İlhan Durupinar, ang isang kakaibang hugis sa mga aerial photograph na kinuha ng NATO para sa mapping mission. Sa gitna ng magaspang at mabatong lupain, may isang estruktura na hugis bangka, makinis, simetriko, at may tamang sukat na tila tumutugma sa paglalarawan ng Biblia. Ito ay agad na pumukaw sa interes ng mga siyentipiko at ng gobyerno ng Turkey. Noong una, marami ang nag-akala na ito ay isang natural na geological formation lamang, isang biro ng kalikasan kung saan ang lupa at bato ay nagmukhang barko. Ngunit sa paglipas ng mga dekada at sa pag-unlad ng teknolohiya, ang simpleng obserbasyon na ito ay napalitan ng masusing siyentipikong pagsusuri. Ang mga mananaliksik tulad ni Ron Wyatt ay nagbuhos ng kanilang buhay upang patunayan na ito nga ang labi ng daong ni Noe, bagamat marami rin ang bumatikos sa kanilang mga natuklasan noong una. Gayunpaman, ang siyensya ay hindi huminto doon. Sa pagpasok ng ika-21 siglo, bit-bit ang mga makabagong kagamitan na hindi pa available noong dekada 60 at 80. Muling binuksan ang investigasyon sa site na ito. Sa mga pinakabagong pag-aaral na isinagawa noong 2021 hanggang sa kasalukuyan, isang grupo ng mga Turkish at American na siyentipiko at arkeologo sa pangunguna ng Mount Ararat Noah's Ark Research Team ang gumamit ng Ground Penetrating Radar, GPR, at Electrical Resistivity Tomography, RT, upang makita ang ilalim ng lupa nang hindi ito hinuhukay. Ang teknolohiyang ito ay parang X-ray para sa lupa. At ang resulta, kagimbal-gimbal. Ang mga imahe mula sa ilalim ng lupa ay nagpapakita ng mga linyang paralel at mga anggulong tila hindi gawa ng kalikasan. Nakita nila ang mga posibleng pader, mga kwarto, at isang estruktura na mayroong 3 palapag na tumutugma mismo sa sinabi ng Diyos kay Noe na gagawa ka ng may lapag na pangibaba, pangalawa at pangatlo. Ang mga data na nakuha mula sa GPR ay nagpapakita ng isang malinaw na balangkas ng isang higanting sasakyang pandagat na nakabaon sa ilalim ng libu-libong taon ng putik at lava flow. Hindi ito basta bato na nagkataong hugis barko. Ang ilalim nito
ay nagpapakita ng artipisyal na konstruksyon. Ang isa pang nakakamanghang aspeto ng bagong tuklas na ito ay ang pagsusuri sa mga sample ng lupa at bato na kinuha mula sa site. Ang mga laboratory test ay nagpapakita ng mataas na konsentrasyon ng mga elemento tulad ng titanium at aluminum, mga metal na hindi karaniwang matatagpuan ng natural sa ganoong kataas na konsentrasyon sa lupa, maliban na lamang kung ito ay bahagi ng isang gawang tao na estruktura o mga kasangkapan na ginamit noon. Bukod pa rito, natagpuan din ang mga bakas ng marine materials o mga bagay na mula sa dagat sa gitna ng kabundukan. Paano magkakaroon ng ebidensya ng buhay dagat sa isang lugar na napakataas at napakalayo sa karagatan? Ito ay malakas na ebidensya na ang lugar na ito ay minsan nang nalubog sa tubig na sumusuporta sa kasaysayan ng malawakang baha. Ang mga drogue stones o malalaking angkla na bato na natagpuan sa nakapaligid na lugar ay lalo pang nagpapatibay sa teorya na may isang dambuhalang sasakyang pandagat na dumaan at lumapag sa rehiyong ito noong sinaunang panahon. Ang mga angklang ito ay may mga butas sa itaas kung saan isinusuot ang lubid, isang teknolohiyang ginagamit ng mga sinaunang mandaragat upang patatagin ang barko sa gitna ng maalon na dagat. Ngunit bakit mahalaga ang mga tuklas na ito sa ating henerasyon ngayon? Sa mundo kung saan ang siyensya at pananampalataya ay madalas na pinagbabangga, ang paglitaw ng ebidensyang ito sa Turkey ay nagsisilbing tulay. Ipinapaalala nito sa atin na ang Biblia ay hindi aklat ng mga pabula, kundi isang aklat na nakaugat sa kasaysayan. Ang daong ni Noe ay simbolo ng paghuhukom at kaligtasan. Ito ay paalala na ang Diyos ay seryoso sa kasalanan, ngunit siya rin ay Diyos na nagbibigay ng daan para sa kaligtasan ng mga nananalig sa Kanya. Ang bawat layer ng lupa na inaalis ng mga arkeologo sa Durupinar site ay tila pag-alis din ng mga pagdududa sa puso ng mga tao. Kung totoo ang daong, totoo ang baha. At kung totoo ang baha, totoo ang babala ng Diyos. Sa panahon ngayon, na tila nakalimot na ang tao sa kanilang manlilikha, ang lupa mismo ang sumisigaw at nagpapatotoo sa katotohanan ng kanyang salita. Ang mga siyentipiko ay patuloy pa rin sa kanilang pag-aaral at inaasahan na sa mga susunod na taon, mas marami pang konkretong ebidensya ang ilalabas na magpapatunay sa detalye ng kwento ni Noe. Ang paghahanap sa daong ay hindi lamang isang arkeolohikal na gawain. Ito ay isang espiritual na paglalakbay. Ang pagtayo sa paanan ng mga bundok ng Ararat at pagtingin sa hugis ng Durupinar ay nagdadala ng kilabot at pagkamangha. Isipin mo na, sa mismong lugar na iyon, libu-libong taon na ang nakalilipas, bumukas ang pinto ng daong at lumabas si Noe at ang kanyang pamilya upang harapin ang isang bagong mundo. Sila ang mga ninuno ng makabagong sangkatauhan. Ang dugo na nananalaytay sa kanilang mga ugat ay siya ring dugo na nananalaytay sa atin ngayon. Ang kanilang kwento ay kwento natin at ang mga bagong tuklas na ito ay nag-aanyaya sa atin na balikan ang kasaysayan hindi lamang bilang isang nakaraan, kundi bilang isang katotohanan na may kinalaman sa ating kinabukasan. Ang mensahe ni Noe ay nananatiling napapanahon. Sa gitna ng paparating na paghuhukom, mayroong kaligtasan para sa mga sumusunod sa Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pagsasaliksik, kailangan nating tingnan ang mas malalim na implikasyon ng boat-shaped formation na ito. Ang mga dimensyon nito ay eksaktong tumutugma sa paglalarawan sa Biblia kung i-convert ang cubits sa modernong panukat. Ang haba ng formation sa Durupinar ay nasa 157 metro o 515 talampakan na pasok sa sukat ng 300 Egyptian cubits. Hindi ito nagkataon lamang. Ang probabilidad na ang isang natural na pormasyon ng lupa ay magkaroon ng eksaktong sukat at hugis ng isang barko at matagpuan pa sa mismong lugar na tinukoy ng isang sinaunang aklat ay napakaliit. Ito ay tinatawag na statistical impossibility kung ito ay purong aksidente lamang.
Ang pagkakatugma ng heograpiya, ng sukat, at ng mga materyales na natagpuan sa ilalim ng lupa ay bumubuo ng isang matibay na kaso na maaaring ito na nga ang ating hinahanap. Ang gobyerno ng Turkey ay kinikilala na rin ang lugar na ito bilang isang national park, isang hakbang na nagpapakita ng kanilang paniniwala sa halaga at autentisidad ng site. Subalit, hindi nawawala ang mga kritiko. May mga nagsasabi na ito ay pareidolya lamang o ang tendensya ng tao na makakita ng pamilyar na hugis sa mga random na bagay. Sinasabi ng iba na ang mga pader na nakita sa GPR ay maaaring mga natural na bitak lamang ng bato. Gayunpaman, ang pagiging organisado at sistematiko ng mga linya sa ilalim ng lupa ay mahirap ipaliwanag bilang natural na pangyayari. Ang mga right angles o tamang anggulo na natukoy sa mga scan ay bihirang mabuo sa kalikasan nang walang interbensyon ng tao. Bukod dito, ang pagkakaroon ng mga organikong materyales sa mga layer ng lupa sa loob ng bangka ay nagpapahiwatig na mayroong mga nabubulok na bagay sa loob nito. Posibleng mga labi ng kahoy, pagkain o dumi ng mga hayop na nakulong sa loob ng libu-libong taon at naging petrified o naging bato na sa paglipas ng panahon. Habang hinihintay natin ang mga susunod na kabanata ng paghuhukay at pagsusuri, mahalagang pagnilayan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kahalagahan ng pananampalataya. Ang Biblia ay nagbibigay ng babala at pag-asa. Gaya ng panahon ni Noe, ang mundo ngayon ay puno ng ingay at pagkalimot. Ang pagtuklas sa Ararat ay parang isang malakas na katuok sa pinto ng sangkatauhan. Tila sinasabi ng Diyos, narito ang ebidensya. Narito ang patunay ng aking kahapon. Maniniwala ka ba para sa iyong bukas? Ang bawat butil ng lupa sa Durupinar ay may kwentong dala. Kwento ng isang pamilyang sumunod, ng isang daong na nagligtas, at ng isang Diyos na tumutupad sa pangako. Sa ikalawang bahagi ng ating talakayan, ating hihimayin ang mas detalyadong resulta ng chemical analysis ng lupa, ang mga kwento ng mga lokal na residente na nakatira sa paanan ng bundok, at ang koneksyon nito sa iba pang mga propesya sa Biblia. Ating aalamin kung ano ang sinasabi ng ibang mga eksperto na hindi sang-ayon sa teoryang ito at kung paano ito sinasagot ng mga bagong ebidensya. Ang paglalakbay sa paghahanap sa daong ni Noe ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang maging mas malinaw sa tulong ng teknolohiya. Samahan ninyo kami sa patuloy na pagtuklas sa hiwaga ng nakaraan na nagbibigay liwanag sa ating kasalukuyan. Ang katotohanan ay nasa ilalim ng ating mga paa, naghihintay lamang na mahukay at maunawaan ng pusong handang maniwala. Sa pagpapatuloy ng ating malalim na pagsisiyasat sa misteryo ng bundok ng Ararat, kailangan nating lisanin ang simpleng obserbasyon ng hugis at pumasok sa masalimuot na mundo ng chemistry at mikroskopikong pagsusuri. Kung ang hugis barko sa Durupinar ay sapat na upang pukawin ang ating imahinasyon, ang mga nakatago sa ilalim ng lupa nito ang siyang tuluyang gigising sa ating kamalayan. Hindi sapat na sabihing mukhang barko ang isang burol. Kailangang patunayan ng siyensya na ang materyales na naroroon ay hindi karaniwang matatagpuan sa isang natural na bundok. Dito pumapasok ang mga masusing pagsusuri sa mga petrified wood o kahoy na naging bato sa paglipas ng panahon. Sa mga sample na nakuha mula sa loob ng formation, natuklasan ang mataas na antas ng organic carbon. Ang organic carbon ay isang malinaw na indikasyon ng dating buhay na bagay tulad ng kahoy na nabulok at na-fossilize. Kung ito ay simpleng bato lamang na dulot ng bulkan o paggalaw ng lupa, hindi dapat ito magtataglay ng ganitong klaseng chemical signature na malaki ang pagkakaiba sa lupaing nasa labas lamang ng perimetro ng barko. Ang pagkakaibang ito sa chemical composition ng lupa sa loob at labas ng formation ay isa sa pinakamatibay na ebidensya na mayroong artipisyal na estruktura na nabubulok sa ilalim. Bukod sa kahoy, isa sa mga pinakakontrobersyal ngunit kahangahangang natuklasan ay ang pagkakaroon ng mga
metal fittings o mga kagamitang bakal na tila ginamit bilang mga anchoring rivets o pako upang pagdugtungin ang malalaking troso ng daong. Sa paggamit ng mga sensitibong metal detector, nakatuklas ang mga mananaliksik ng regular na pattern ng mga hotspots o mga lugar na may mataas na metal reading sa kahabaan ng pader ng barko. Nang suriin ang mga nodule na ito sa laboratorio, napag-alamang naglalaman ang mga ito ng pinaghalong bakal, aluminum at titanium. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng haluang metal o alloy ay nagpapahiwatig ng isang sopistikadong kaalaman sa metalurhiya noong sinaunang panahon, salungat sa itinuturo sa atin ng modernong kasaysayan na ang mga sinaunang tao ay primitibo at walang alam sa teknolohiya. Ang Biblia ay may ibang sinasabi. Bago pa man ang baha, ang tao ay mayroon ng kakayahang humubog ng bakal at tanso. Pinatutunayan ng banal na kasulatan na ang sibilisasyon bago ang baha ay hindi mga mangmang na taong bundok, kundi mga bihasang artesano. Mababasa natin ang patungkol sa kasanayang ito sa Henesis Kabanata 4 talata 22. At ipinanganak naman ni Zila si Tubal-Cain na ang hanap buhay ay gumawa ng lahat na kagamitang tanso at bakal, at ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Naama. Ang talatang ito ay nagbubukas ng ating isipan na ang teknolohiyang ginamit ni Noe sa paggawa ng daong ay maaaring mas maunlad kaysa sa ating inaakala. Ang paggamit ng matitibay na metal fittings ay kinakailangan para sa isang sasakyang kasing laki ng daong upang makayanan nito ang puwersa ng dambuhalang mga alon na dulot ng pagbitak ng lupa at pagbulwak ng tubig mula sa kalaliman. Ang mga rivets na ito na ngayon ay naging fossilized na, ay nagsisilbing tahimik na, saksi sa talino at husay ng mga kamay na gumawa nito sa ilalim ng gabay ng Diyos. Habang lumalayo tayo ng kaunti sa mismong site ng Duro Pinar, makakakita tayo ng iba pang mga pahiwatig sa kapaligiran na nagkukwento ng isang sinaunang paglalakbay. Sa kalapit na nayon ng Arzap, may matatagpuan na malalaking bato na nakatayo ng patayo na tinatawag na mga drogue stones o mga angklang bato. Ang mga dambuhalang batong ito ay may bigat na ilang tonelada at may butas sa dakong itaas na sadyang nililok. Sa kasaysayan ng paglalayag sa dagat, ang ganitong mga bato ay itinatali sa likuran ng barko upang magsilbing pampabigat at pampatatag, upang ang barko ay manatiling nakaharap sa alon at hindi tumaob sa gitna ng bagyo. Ang pagkakatagpo ng napakaraming drogue stones sa isang lugar na daan-daang milya ang layo sa pinakamalapit na karagatan ay isang palaisipan na mahirap sagutin kung hindi natin tatanggapin ang katotohanan ng isang pandaigdigang baha. Marami sa mga batong ito ay may nakaukit na mga krus na pinaniniwala ang inukit ng mga sinaunang Kristiyano at mga crusaders na dumayo sa lugar noong unang panahon, bilang pagkilala na ang mga batong ito ay sagrado at bahagi ng daong ni Noe. Ito ay nagpapatunay na kahit noong unang panahon, ang lugar na ito ay kinikilala na bilang pahingahan ng daong. Ang mismong mga pangalan ng lugar sa rehiyong ito ay tila mga piraso ng puzzle na kapag pinagsama-sama ay bumubuo ng isang malinaw na larawan. Ang lambak kung saan nakaharap ang formation ay tinatawag ng mga lokal na residente bilang The Valley of the Eight o Lambak ng 8. Bakit 8? Tandaan natin ang bilang ng mga taong nakaligtas sa baha. Si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak na lalaki na sina Sem, Ham at Japhet, at ang kani-kanilang mga asawa. 8 silang lahat. Ang pangalang ito ay hindi basta ibinigay ng walang dahilan. Ito ay isang memorya ng lahi, isang pasalin-saling kwento na naging pangalan ng lugar. Mayroon ding tinatawag na Nakhchivan sa malapit na lugar na ang ibig sabihin sa sinaunang wika ay the place of first descent o ang lugar ng unang pagbaba. Ang mga etimollohiyang ito ay nagsisilbing linguistic fossil, mga salitang nag-ingat ng kasaysayan bago pa man ito na isulat sa mga libro. Ang tradisyong oral ng mga taong nakatira sa paanan ng Ararat ay kasing tibay
ng mga batong nakapaligid sa kanila sa kabila ng lahat ng ebidensyang ito. Ang hugis, ang GPR scans, ang chemical analysis, ang mga metal rivets, ang mga drogue stones, at ang mga pangalan ng lugar. Bakit marami pa rin ang nagdududa? Bakit pilit na itinatanggi ng mainstream science at media ang posibilidad na totoo ang kwento ni Noe? Ang sagot ay hindi matatagpuan sa kakulangan ng ebidensya, kundi sa implikasyon ng pagtanggap sa katotohanan nito. Sapagkat kung tatanggapin ng mundo na totoo ang daong ni Noe, kailangan din nilang tanggapin na totoo ang Diyos na nag-utos na gawin ito. Kailangan nilang tanggapin na ang Diyos ay may karapatang humusga sa kasalanan ng tao. Ang pagtanggi sa daong ay hindi isyu ng siyensya, kundi isyu ng puso at moralidad. Ayaw ng tao na magkaroon ng pananagutan sa isang manlilikha. Mas madaling maniwala na ang lahat ay aksidente lamang kaysa harapin ang katotohanan na mayroong banal na Diyos na nagmamasid sa ating mga gawa. Ang ganitong pag-uugali ng tao ay matagal nang inihula ng mga apostol. Alam nila na sa mga huling araw, lilitaw ang mga taong sadyang kakalimot sa kasaysayan ng paglikha at ng baha upang bigyang matuwid ang kanilang sariling pagnanasa. Ang babalang ito ay malinaw na nakasulat sa 2 Pedro, Kabanata 3, talata 5 hanggang 6. Sapagkat sadya nilang kinalilimutan ito na mayroong langit mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos, na dahil dito ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Pansinin ang salitang sadyang kinalilimutan. Ito ay isang voluntaryong pagpili na maging bulag sa katotohanan. Ang mga ebidensya sa Turkey ay nariyan, nakalatag sa harap ng ating mga mata. Ngunit para sa mga taong ayaw maniwala, walang ebidensya ang magiging sapat. Gayunpaman, para sa mga naghahanap ng katotohanan, ang daong ay higit pa sa isang arkeolohikal na site. Ito ay isang anino ng isang mas dakilang realidad. Sa kwento ng daong, makikita natin ang plano ng kaligtasan ng Diyos. Ang daong ay mayroong iisang pinto. Inutusan ng Diyos si Noe na gumawa lamang ng isang pinto sa gilid nito. Ito ay sumisimbolo na mayroon lamang iisang daan tungo sa kaligtasan. Noong panahon ng baha, ang sino mang pumasok sa pintong iyon ay naligtas. Ang sino mang nanatili sa labas ay napahamak. Sa ating panahon ngayon, ang pintong iyon ay hindi gawa sa kahoy, kundi isang persona. Si Hesukristo ang nagsabi, "Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa akin ay maliligtas." Ang daong ay larawan ni Kristo, ang ating kanlungan sa panahon ng puot at paghuhukom. Ang pitch o alkitran na ipinapahid sa loob at labas ng daong upang hindi ito pasukin ng tubig ay mayroong salitang ugat sa wikang Hebreo na kapar, na siya ring salitang ugat para sa atonement o pagtubos. Ang daong ay natatakpan ng pagtubos, kaya naman ang tubig ng paghuhukom ay hindi makapasok sa loob. Ang mensahe ng daong ni Noe ay napapanahon lalo na sa mga kaganapan sa ating paligid. Ang mundo ngayon ay tila bumabalik sa kalagayan noong panahon ni Noe, puno ng karahasan, korupsyon at kawalan ng pagkilala sa Diyos. Ang teknolohiya ay umuunlad, ngunit ang moralidad ay bumabagsak. Ang mga tao ay abala sa kanilang sariling buhay, sa pagkain, pag-inom at pagpapakasal, na tila ba walang katapusan ang mundo. Nakakalimutan natin na ang pasensya ng Diyos, bagamat mahaba, ay may hangganan. Noong panahon ni Noe, nagbigay ang Diyos ng 120 taon na palugit habang ginagawa ang daong. 120 taon ng pangangaral at babala, ngunit walang nakinig maliban sa pamilya ni Noe. Tinuya nila ang matanda, pinagtawanan ang higanting barko sa gitna ng lupa hanggang sa pumatak ang unang ulan. At nang isara ng Diyos ang pinto ng daong, huli na ang lahat para sa mga nasa labas. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagbigay ng paralelismo sa pagitan ng panahon ni Noe at sa kanyang muling pagbabalik. Ito ay isang seryosong paalala
na ang kasaysayan ay mauulit, hindi sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng apoy at ng huling paghuhukom. Ang babalang ito ay matatagpuan sa Mateo Kabanata 24 talata 37 hanggang 39. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkaha, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. Ang hindi nila nalaman ay hindi dahil sa walang nagsabi sa kanila, kundi dahil hindi nila pinansin ang babala. Ang kawalan ng pakialam ang pumatay sa kanila. Ang pagkatuklas sa Ararat ay regalo ng Diyos sa huling henerasyon. Ito ay isang timestamp na binuksan sa tamang panahon kung kailan ang ateismo at pagdududa ay laganap sa tulong ng ground-penetrating radar at modernong siyensya. Hindi na natin maikakaila na mayroong isang higanting sasakyang pandagat na nakahimlay sa bundok ng Turkey. Ang bawat linya sa scan, ang bawat butil ng titanium sa lupa, at ang bawat kwento ng mga ninuno ay nagtuturo sa isang katotohanan. Ang Biblia ay totoo. Ang kasaysayan ng tao ay hindi nagmula sa wala. Tayo ay nagmula sa isang pamilyang iniligtas ng biyaya ng Diyos sa gitna ng isang mundong wasak. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa misteryo ng daong ni Noe, naiiwan tayo sa isang hamon. Ang daong ay hindi lamang isang museo ng nakaraan. Ito ay salamin ng ating kinabukasan. Kung totoo ang baha, totoo ang Diyos. At kung totoo ang Diyos, totoo ang kanyang mga pangako. Kapwa ang mga pangako ng pagpapala at mga babala ng paghuhukom. Tayo ngayon ay nasa panahon ng pagbuo ng daong. Hindi ng kahoy kundi ng pananampalataya. Ang pinto ay bukas pa. Ang paanyaya ay nananatili. Huwag nating hintayin na muling umulan bago tayo maniwala. Ang mga bato ng Ararat ay sumisigaw na. Makikinig ba tayo? Ang kwento ng daong ay kwento ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ito ay paalala na kahit gunawin pa ang mundo, ang mga nasa kamay ng Diyos ay mananatiling ligtas. Naway ang mga bagong tuklas na ito sa Turkey ay magsilbing pundasyon upang patatagin ang ating pananampalataya at magbigay inspirasyon sa atin na balikan ang salita ng Diyos nang may bagong paggalang at pagkilala. Ang kasaysayan ay nagsalita na. Ang siyensya ay sumasang-ayon na. Ang tanong na lamang ay, handa ka na bang pumasok sa daong ng kaligtasan bago tuluyang sumara ang pinto?